Nandangay po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral muli sa ating talakayan sa chapter 59 ng Isaiah. Magandang gabi po, yung mga bata sumisigaw. Anyway, hapon nga po ay hindi tayo nagkaroon ng devotion dahil prayer meeting po namin, no? And magandang paggabi, Pastor Nanding. Ayan, buti may kuryente na. Ayan, so tayo po ay magsisimula na para po tayo ay magpatuloy. Sama-sama po tayong manalangin. Samahan niyo po ako. Ama na dakila sa lahat, maraming salamat po sa opportunity na to na muli kaming mapagpatuloy sa aming pag-aaral ng salita mo, Panginoon. Naway kayo po ang patuloy na gumabay at manguna sa gawain ito. Ikaw ang makita at maitaas, Panginoon, sa aming gagawin na pag-aaral. Lord, thank you. Gabayan niyo po mga patida na sa online, magkaroon sila ng stable na connection. Maunawaan nila ang ipapahayag mong salita na ito ay may pamuhay at kami ay sumunod, makasunod at makapagbigay ng kapurihan sa iyo. Sa iyo lang po ang lahat ng purit parangal. In Jesus' name, Amen. Ayan, so nung nakaraang Tuesday, si Pastor Dom po nag-discuss ng verse 9 and 10 na ito po ay tumutukoy sa resulta, no, na dulot ng kasalanan. At nakita natin doon na ang mga tao ay bulag, no? Bulag at pakiramdam ay wala silang magawa sa kadiliman, no? Ultimong umaga ay sila ay naglalakad pero natatapilok. So ito po ay nagbibigay din lalo sa spiritual na pagkabulag. Ganun din po, no, ito po ay nagkaroon sila ng pagkaunawa o realization sa kabila ng kanilang pagkakasala. Namuhay sila sa kasalanan na hindi na nila alam na sila lubog na, no? At nagtiwala sila sa kanilang mga sariling kakayanan. Ito ay isang uri ng paraan upang makita rin natin, no, na katotohanan na tayo ay namumuhay na pala sa kasalanan, na hindi natin namamalayan, lumulubog na o gumon na tayo. So dito ay ito yung nagiging dahilan ba't lumalayo tayo sa Panginoon, sa kanyang mga kautusan at sa kanyang gabay. Dahil din sa kasalanan ay nagdulot din ito ng yun nga, no, pagsuway, pagdalikod sa Panginoon. At again, ito po ay lalong nagbigay ng kawalan ng kapayapaan sa kanila at katarungan. Yan. So sinabi sa verse 9, dahil dito ang katarungan ay malayo sa amin. Hindi namin alam kung ano ang katwiran. Alam na namin ngayon kung bakit hindi kami iniligtas ng Diyos sa mga nagpahirap sa amin. Umasa kaming liwanag ay darating, ngunit kadiliman ang aming kinasadlakan, no? Andun yung kanilang expectation. Pero again, dahil nga po sa kanilang naipamuhay at patuloy na pagtalikod sa Panginoon, ay ito yung naging dahilan o naging resulta sa kanila. Magandang gabi, Carla. Salamat sa inyong pag-join sa ating pag-aaral. Ayan. So, ayan, no? Ayun nga po, no, sila ay nagkaroon ng kaunawaan kung bakit gano'n na lamang yung naging sitwasyon nila. Akala nila ay mayroong kaligtasan. Subalit din nga po ay dahil sa patuloy na paglayo sa Diyos, doon nila naranasan yung pagkabulag, no, spiritual. So verse 10, tulad namin bulag na nangangapa sa paglakad, nadarap pa kami tulad ng mga walang paningin. Sa katanghalian tapat kami natatalisod na para bang gabi na, upang parang kami nasa dilim tulad ng mga patay. No, inihalin tulad doon sa mga patay, no? Ito po ay tumutukoy lalo sa bulag sa katotohanan, no? Again, ang kasalanan ay tinatakpan niya, no, yung part na makita mo yung katotohanan, at itong kasalanan ay nagiging normal na, no? Ganoon din sa panahon natin ngayon. Actually, yung mga dating sobrang confidential na issue ay ngayon lantara na, no? Imagine natin yung lalo na yung hot issue ngayon, no, tungkol sa gender identity.
So ito po ay talaga namang takbo ng mundo na kung tayo ay magpapapekto dito o magiging hindi tayo magiging maingat ay baka tayo ay maging part ng ganitong sistema. So again, ang naging dulot ng kasalanan sa buhay ng tao na naglayo sa kanila sa Diyos, na hindi nila alam na sila ay lumulubog na sa kasalanan. Again, tinalakay nga po ng propeta Isaiah ang kawalan ng katarungan ng mga tao at pagbagsak sa pagkaunawa sa wastong katwiran na nagmumula lamang sa Panginoon. No? Again, ang manatalakay natin, once na tayo hiwalay sa Panginoon, hiwalay yung ating kaunawaan, hiwalay yung ating buhay sa presensya ng Diyos sa ganyang gabay, ay wala pong kapayapaan. No? Tayo ay puno-puno ng pagabag, anxiety, ng takot, pagkalito, pagkaduda, no? So, yun po ang nangyayari sa tao. So, may isang positibo naman pahayag doon nga sa nabanggit sa verse 9 na ito po ay yung pagkaunawa, no? Yung realization. Yan, magandang gabi, Sister Ana. Salamat sa iyong pag-join. Tayo po ay sabay-sabay matuto. Yung realization, no? Ito yung pinaka-umugat, talagang tumama, no? Sa akin nung pinapakinggan ko to. Ni Pastor, at ito ay isang paalaala sa atin. No? Ito pong sitwasyon ng 59 ay ito po ay nangyari na, no? Ito ay sitwasyon ng Israel at Juda, at ito po ay napag-aaralan natin, no? Na ito po ay isang pagbalik, no? Tingnan natin, suriin natin yung sarili natin, i-test natin yung sarili natin. Kung nangyayari ba sa pamumuhay natin, yung nangyayari sa buhay nila ng mga tao dito. Okay? So again, ang paglalahad at detalyadong pag-amin ng kasalanan na binabanggit ang mga partikular na paraan paano nagre-rebelde ang mga tao laban sa Diyos. No? Minsan hindi na natin napapansin yan pag talagang tayo ay binulag na sa katotohanan or tayo ay gumuna sa kasalanan. No? So nagiging normal na yung kasalanan. Ibig sabihin, dahil marami na ang gumagawa, ito na yung nagiging tama sa mata ng tao. Which is, ito po yung panlilinlang ng kaaway. So, ito po ay, ang paghihimagsik at pagtatakwil ay nagmumungkahi ng mga sinasadya at kusang loob na kilos sa sumisira sa pananampalataya sa Diyos. So, yan po, no? Marami sa atin na dahil tayo ay natututo, no? Kaya lang minsan yung pagiging kampante is nagdadala sa atin sa kapahamakan, no? Yan. So, sa ating patuloy po, verse 11, isang talata lang po tayo ngayon, no? Ito po ay napakahalagang maunawaan natin. Verse 11 ay may tema na isang mapait na bayan na malayo sa kaligtasan. Sinabi dito sa verse 11, umuungal tayong lahat na gaya ng mga oso. Dumaraing tayo at nagdadalamhati tulad ng mga kalapati. Ang inihintay nating katarungan ay hindi dumarating. Nais nating maligtas sa kaapihan at kahirapan, ngunit ang kaligtasan ay malayo. Alam natin naging karanasan ng mga Israelita, no? Especially yung Hudyo, no? Lalo na yung pagkabihag, ay mayroong isang talata sa I think Isaiah 40 yata yun o 39 na meron silang pagtatanong, no? Meron silang pagtatanong na nandiyan pa ba ang Diyos, no? Nandiyan pa ba ang ano, no? So under the frustration, desperation, hopeless, pagkabalisa o restlessness, no? Yan po yung nangyayari once na tayo ay wala sa Panginoon. Ibig sabihin, this is the ito yung resulta or consequences ng mundo. Isang paalaala na patuloy na inuulit dito sa Isaiah na tayo ay sa Panginoon lang umasa. Kaya lang mga tao ay nanatili, no, sa pagtitiwala sa kanilang mga sarili. Subalit dito nga po, no, ang talata ay naglalaman ng pagpapahayag at matingkad at makabagbag damdaming imahe na naglalarawan ng desperadong kalagayan ng tao, desperation. Inilalarawan dito ang dalamhati at pagkabigo ng isang bayan na nakakaramdam ng pagkakulong sa kanilang mga kalagayan.
Yun nga po, no, ang ekspresyong ito ay nagtatampok ng emosyonal na kaguluhan na dulot ng kanilang kasalanan at pagkawalay o pagkahiwalay sa Diyos. Pinapahayag din ang pagnanais at pananabik ng mga tao ng kaligtasan. No? Makita natin dito, dun sa nakalipas na talata, ay nandun yung realization, nandun yung kanilang unawa dun sa kanilang ginawa, dun sa nangyari sa kanila, at dito, no, yung pananabik, no, pananabik ng tao sa pagbabalik sa Panginoon, sa paghingi ng kaligtasan. Ang problema ng tao ngayon, no, tuwing kailan lang tatawag, no, kapag lang nahihirapan. Pero noong wala pa sa sitwasyon na sila ay nandun sa sitwasyon na nahihirapan sila or may mga suliranin, ay namumuhay sila sa kanilang sistema, no? Wala silang pakialam, no? Lalo na ngayon, once na nakikita nila na dito ako masaya, no? But hindi natin nakikita na tayo ay sumusuway at lumalayo na sa Panginoon. So ito po ay ito ay nagpapahiwatig ng kamatayan sa kanilang kanilang sirang kalagayan. Ngunit ang kanilang kawalan ng kakayahang mahanap ang mga bagay na ito ay nagpapakita ng mapaminsalang epekto ng pagtalikod sa mga daan ng Diyos. Again, namuhay sila sa sarili ng sistema. Andun sila tumalikod sila, no? Samot-saring ginawa nilang pagsuway, at ito sila ngayon, no? Nag-expect sila na Lord, tulungan mo kami, no? Kami nahihirapan. Pero again, dahil nga sa naging pagitan o yung naging gap nila, no? Ang layo, no? Ang layo nung naging sitwasyon nila. Again, hindi po gusto ng Panginoon na tayo ay malayo sa Kanya. Pero dahil sa ating mga desisyon, no, na hindi natin pinagkakatiwala sa Kanya, ay ito po yung resulta, no? Yan. Ang talatang ito ay tumutukoy sa pangkalahatang karanasan ng tao sa pakipagbuno sa kasalanan, pananabik para sa katarungan at paghahanap ng kaligtasan. Pananabik ang kaligtasan, no? Ang matingkad na imahe at madamdaming lingwahe na ginamit sa talatang ito ay nagdadala ng mensahe ng walang kupas na pagnanais at paghahanap ng kaayusan at kapayapaan sa buhay na patuloy na kaugnay sa mga buhay sa kasalukuyang panahon. Ang gusto ng tao ay maayos, masaya, no? Kaya lang may mga maayos na sitwasyon na masasaya pero hindi kalooban ng Panginoon. Meron namang maayos at masaya pero nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Again, napakaano po nun. Yun yung sinasabing hairline differences na hindi napapansin ng tao. Bakit? Kasi ganun po yung laro ng mundo. Laro ng kasalanan yan. No? That's very crucial. That's why mahalaga po sa atin, no, na tayo ay patuloy na nag-aaral, hingin ang karunungan ng Panginoon at yung discernment. No? The discernment is very essential kasi doon natin ma-identify kung may mali, no? Yan. So, matingkad na imahe ito ay madamdaming lingwahe nga, no, ginagamit talatang ito. Ang paghahambing ng mga taong umuungal na parang mga oso at nagdadalamhati, na parang mga kalapati ay naglalarawan kapwa sa kanilang aggression at kanilang kalungkutan. At papahayag po ito ng galit at pagkabalisa. Habang ang daing na parang mga kalapati ay sumasalamin sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Hopeless. No? Desperation, frustration, hopeless, pagkabalisa. Yan po ang nangyayari, no? Kahit naman sa panahon natin, no, nararanasan po ng bawat tao yan, no? Bakit? No? So ito po yung sagot. Kaya nga mahalaga po na maunawaan natin ng
ang salita ng Panginoon na, uy, kaya pala, no? Kaya pala. That's why, sa 9 ay na-realize ng mga tao kung bakit nararanasan nila to. So sa tayo po, na may mga sitwasyon tayo, na may mga desisyon tayo na hindi natin dinudulog sa Panginoon, at may mga consequences na nararanasan natin na bakit nangyayari to. At ang gusto po ng Panginoon ay ma-realize natin, no? Matuto tayo. So ang mga oso ay karaniwang iniuugnay sa lakas at kapangyarihan, at ang ungol ng mga oso ay maaaring bigyang kahulugan bilang mga sigaw ng galit, pagkabigo at sakit ng mga tao. Sa kabilang banda, ang mga nagdadalamhating kalapati ay kilala sa kanilang mapanglaon na huni, at ang kanilang presensya ay kadalasang iniuugnay sa kapayapaan at katahimikan. Sa makatuwid, ang pagtatagpo ng dalawang hayop na ito sa talata ay nagbibigay diin sa dalawang klaseng emosyon ng mga tao: galit, dalamhati dalamhati at panaghoy or lamentation, no? Kita natin ang oso is very malagong, no? Pagdating naman ng ibon, ng kalapati is very gentle or mahuni, yung huni niya is very light lang. Pero nakita natin dito, no, nagsama, no? Dito po yung klase ng sitwasyon na pinapakita ng talatang ito, na ito ay paalaala, no? Paalaala sa atin na habang tayo ay nandito pa, ay tayo ay patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Kasi nga ito ay nagsimbolo ng kalungkutan, no? Kalungkutan at yung dalamhati o panaghoy. So again, ano yung dapat nating gawin, no? So again, tayo ay manumbalik sa Panginoon. That's why there's a realization, and nandun po yung paghingi ng kapatawaran. So ang sumusunod na pararala sa talata, ang inihintay nating katarungan ay hindi dumating, no? Expectation na may darating pero wala, no? Ganun tayo sa panahon na sa tayong mga tao, no? Naghahanap tayo ng paghukom, ngunit wala. Kaligtasan, yun tulad dumating, tulong, pero walang lumapit o walang tumugon, no? Again, ito ay sumasalamin sa kamatayan ng mga tao sa kanilang kakilakilabot na sitwasyon. Nananabik sila sa hustisya at pagtubos, ngunit pakiramdam nila ay lampas ito sa kanilang abot. Again, hindi control ng tao ang bagay na to. Yun po yung dapat nating maunawaan, no? Lubos nilang nalalaman ang kanilang pagiging makasalanan at ang mga bunga ng kanilang mga aksyon, at kinikilala nila ang mga pangangailangan para sa banal na intervention. Grabe po, no? Grabe po yung message sa talatang ito. Nakita natin na they are gusto nila ng tulong. Kailangan nila ng tulong. Subalit ipinaunawa sa kanila yung kanilang kasalanan, no? Na ito yung dahilan, ito yung resulta, ito yung consequences. So sa bawat sitwasyon po natin, no, na tayo ay nagkakaroon ng kasalanan, minsan ay tayo ay prideful, no? Hindi natin to inaamin, at kailan na natin to ma-realize? Kapag mayroon ng nangyaring mabigat o worse, no? So dito nakita natin na talaga sila ay nagkaroon ng desperadong sitwasyon. Yan. So ang mga temang nakapaloob sa talatang ito ay malalim at walang kupas. Ang pangunahing tema ay ang kalagayan ng tao at ang pangangailangan para sa kaligtasan. Ang imahe ng mga umuungal na oso at mga kalapating nagdadalamhati ay nagpapakita ng kasalimutan at lalim ng mga emosyon ng tao mula sa galit at aggression or violent behavior towards the other, no? Hanggang sa kalungkutan at pananabik. Tinatalakay din ng talatang ito ang pananabik para sa hustisya at pagtubos o pagligtas, no? At ang malalim na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa kapag tila hindi na nila maabot
Ang sigaw ng mga tao para sa kaligtasan ay umaalingaw sa pangkalahatang karanasan ng tao sa paghahanap ng kahulugan, layunin at pagpapalaya. No? Sometimes wag tayo sobrang nandun sa sitwasyon na hirap na, hindi na natin kaya. No? Dito na pumapasok na, again, even yourself, hindi mo kayang iligtas, no? Hindi mo kayang solusyonan. Dahil alam natin ang pinanggagalingan nito. O kanino lang tanging manggagaling yung solusyonan o yung source is mula sa Panginoon. Sa mas malawak na konteksto theological, tinuturo ng talatang ito ang pangangailangan para sa banal na interbensyon at ang pag-asa para sa awa at biyaya ng Diyos. Again, para sa awa at biyaya ng Diyos. Ang sigaw ng mga tao para sa paghatol at kaligtasan ay sumasalamin sa kanilang pagkilala sa kanilang sariling kawalan ng kakayahang iligtas ang kanilang sarili, no? Nakita natin kung paano sila namuhay at napalayo sa Panginoon. Ano yung naging problema? Nagtiwala sila sa sistema nila, no? At dito po, makita natin, na-realize nila na hindi nila kayang iligtas kahit yung sarili nila, no? Sa panahon natin, ganoon din po, no? Minsan tayo ay natututo, nagkakaroon ng kaunawaan, ng karunungan. Subalit minsan dahil sa ating nakakalimutan natin yung essence ng humility, no? Yung essence ng yung surrender, no? Sa Panginoon ay ito yung nagdadala sa atin sa pagiging proud. At ito nga po, no, nagkakaroon tayo ng pagmamataas. At ayun, hanggang sa ito na po yung naging dahilan, no? Maliit na butas, lumalaki. Konting gusot, dumadami. No? Ayun po sa kanta yun. Ayun. Ito ay sumasalamin sa pangunahing mensahe ng Ebanghelyo na ang sangkatauhan ay nangangailangan ng isang tagapagligtas at ang kaligtasan ay maaari lamang magmula sa Diyos. Again, tulad nga po nung tayo ay lahat ay hindi umabot sa requirements, no? We are all fall short. Romans 3:23. At dito ay ang tanging makapagbigay lamang ng solusyon ay ang Panginoon. Yan. Sa simbolikong paraan, ang mga oso at kalapati ay maaaring bigyang kahulugan bilang mga representasyon ng mga panloob na pakikibaka sa pagkatao ng bawat individual. Ang mga umuungal na oso ay maaaring sumisimbolo sa agresibo at makasalanang kalikasan ng sangkatauhan. Habang ang mga kalapating nagdadalamhati ay kumakatawan sa pananabik para sa kapayapaan at pagkakasundo, no? Oso from being aggressive pero kulang, no? Yung kalapati is nandun siya sa part na andun yung gusto niya ng kapayapaan pero hindi niya rin kaya, no? Pero dito nakita natin, ito yung nga pa, no? Balikan ko lang yung sa Genesis, no, kay Noah, na yung kalapate, yung kalapate, no? Yung puti, yung dove is symbolizing kapayapaan or kaayusan, no? Dito nga po ay pagtatambal ng dalawang hayop na ito ay naglalarawan ng pakikibaka ng tao sa pagitan ng laman at espiritu. Ang espiritu po kasi natin at ang old nature or ang flesh ay nagtatagupar po yan, naglalaban po yan. Kaya minsan mayroon kang mga sitwasyon na gusto ng iyong ng gusto mo, pero may nagsasabi sa iyo na wag, no? That's the Holy Spirit. At ang tensyon sa pagitan ng ating makasalanang kalikasan at ng ating pagnanais para sa katwiran. Ang talatang ito ay sumasalamin sa espiritual na moral na kalagayan ng Israel noong panahon ni Propeta Isaias. Again, ito po ay naranasan, no, ng mga Israelita ang kanilang sitwasyon na bunga ng paghihimagsik nga, no, laban sa Diyos. Yung pang-api, yung kawalan ng katarungan at pagkahiwalay sa kabila ng kanilang paghihingi ng tulong, ang kanilang kawalan ng kagustuang magsisi
at bumalik sa Diyos ay nag-iwan sa kanila ng walang hustisya. No? Dahil sa kanilang patuloy na pagtanggi, no, sa pagsunod sa Diyos, ito po yung naging resulta. Again mga kapatid, ito po ay sana ay nagkakaroon tayo ng refleksyon, no? Nakikita natin na susuri natin na teka, yung nangyari sa Israel, sa Juda ay nangyayari rin po sa atin. Opo, no? That sumisimbolo, no, sa buhay ng mga Israelita noon. Yung nangyayari ngayon. Kaya again, ito po ay magandang paalaala, matinding paalaala ng Panginoon, no? Tayo ay wag nang gumaya pa doon sa naging pamumuhay nila. Kaya napakaganda po na magbasa ng Bible. Napakagandang aralin ang ganitong mga storya, no? Yung nangyari sa lumang tipan. Ang mensahe ni Isaiah ay parehong babala at isang paanyaya na kilalanin ang kanilang kasalanan at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Pag-amin at pagsuko. Admission, acceptance, and repentance. So, grabe po, nandun pa rin po ang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang bayan. Ganun din sa panahon natin, no? Tayo po ay inaanyayahan na aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan, tayo ay sumuko at manumbalik sa Panginoon. Ang pagsisisi po ay hindi po yan dahil sa nagsisi ka lang or nagkaroon ka lang ng guilt o nag-guilty ka lang kaya ka nagsisi. No? Ang pagsisisi po is 180 degree turning away from sin, no? 180 degree, hindi po 360 kasi pag 360 bumalik ka lang doon sa direksyon ng kasalanan. So yan po, no, sa panahon natin maraming tao ang bagsak at lugmok sa mga pagdurusang panloob spiritual po, no, at panlabas dahil sa kawalan ng pagkilala sa Diyos. Namumuhay sila sa kataasan o kawalan ng pagsuko at pagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Grabe po, yan po yung namumulat ngayon sa mundo, no? Bakit? Kabi-kabilaan na pagpo-post ng My Day, ng achievement, no? Ng mga nagagawa nila, no? At ang kapurihan sa sarili ang nangunguna, no? It's a very very alarming sa panahon natin ngayon. At again, bilang mananampalataya, makita natin, no, ano yung dapat nating maipamuhay ayon sa utos ng Diyos. Ito ang mga bagay na hindi namamalaya ng nakararami na sumisira sa buhay, damdamin at buong pagkatao ng bawat individual. Yung tulad nga po ng isang yung isang linya na diretsyo, no, direksyon papunta sa pagsunod sa Panginoon, no, sa pagiging righteous, ay lumihis ka na ng konti, no? At pag yun nagpatuloy, mapapansin mo ang layo mo na, no? Magkaroon ka na ng konting slant, hindi mo na napapansin, ang layo mo na doon sa direksyon ng Panginoon. So, yan po, no? Kaya lubos na maunawaan ng mga tao ang kalagahan ng pagsuko at pabakumbaba. Ito po yung pinaka-problema ng tao. Pride, no? Kahit yung false humility, that's pride. No, hindi mo pagtanggap sa kakayanan mo na binigyan ng Panginoon, na you are denying na hindi. Alam mo yung false humility na imbes na maging grateful ka sa Panginoon, itinatanggi mo. That's false humility, pride po yan. No? At again, yung magiging resulta nito ay yun nga po, yung pagkalayo sa Panginoon, kasi mas kinikilala mo na yung sarili mo, ayaw mo isuko no? Sabi nga, hanggat hindi mo binababa yung pride mo, walang mangyayari, no? Yun, pinapakita ng talatang ito ang malalim na pananabik sa puso ng tao para sa hustisya at kaligtasan. Ang mga hangaring ito ay sumasalamin sa imahe ng Diyos sa loob natin, imahe na inilagay ng Diyos sa panahon ng paglikha sa atin at sa pagdaan ng panahon
ay natabunan ng maling gawain at mga pagkaasala. No, tanda natin may original pong disenyo ang Panginoon sa atin. Morality, spiritual, no? Spiritual and morality, sa moral, no? Pero dahil nga po nabahiran ng kasalanan, ay ito na po yung nagsimula, no? Kaya marami ng mga confusion, marami ng mga ginajustify na condition ng tao, no? Dahil daw kesyo tanggap daw siya ng Panginoon at mahal daw siya, no? Pero again, ang Panginoon po ay merciful and just. Hindi lang po siya mapagmahal, pero siya po ay nasa makatwiran din, no? Pag mali, mali po. Hindi po yan kukonsintihin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng Panginoon, pero once na tayo ay totoong nagsisi, totoong tumalikod sa kasalanan, yan po yun, no? Mapagmahal ang Diyos, pero hindi po yun automatic. Kailangan po nating isuko ang ating buhay sa Kanya. Ayan. So, pinapatunayan nito na ang anumang ating gawin, hindi natin makakamit ang tunay na hustisya at kaligtasan ng hiwalay sa Kanya. Pinapaalala sa atin ng siping ito ang ating pagdepende at pagtitiwala sa Diyos upang may sakatuparan ang katwiran at kapayapaan na ating inaasam. Ayon sa pag-aaral sa psikolohiya, ang tao ay tinatawag na altricial. Nangangulugan na nilikha tayong hindi tayo nilikha tayo na dumidepende sa Panginoon, no? Tama ba? Lagi tayong umaasa sa iba. Hindi natin kayang hawakan ang ating sarili. Lagi natin kailangan ng mas mataas o mas magaling para alalayan tayo o samahan sa halos lahat ng bagay o mga ginagawa at iniisip natin sa mundo, no? Ganun ang nature. Ganun ang nature ng tao, no? Ayon sa psychology. Yan. At karamihan, ilan lamang ang nagiging tunay na independent. Strong, independent. No? Malimit na bumibilang ng maraming taon ang tao bago maging totally independent. Pero yun nga, tayo po ay mamuhay sa pagdepende at pagtitiwala sa Diyos. Ang hayop naman sa kabilang banda ay tinatawag na precocial. Pagkalipas lamang ng ilang araw o ang ibang oras lang ay kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa, gaya ng baka o ng kabayo. Sa panahong makatayo na ang mga hayop, sila na mismo ang hahanap ng kanilang kakainin at ikabubuhay. Pero again po, iba po ang disenyo ng Diyos sa tao. Very special, no? Special po tayo. Tayo po ang pinaka-special sa lahat. Yan, gumagamit ang talata ng magkaibang imahe ng mga umuungal na oso at mga kalapating nagdadalamhati upang makuha ang iba't ibang emosyon ng tao bilang tugon sa kasalanan at mga bunga nito. Ang pag-uulit ng hinahanap namin, ngunit wala kaming masumpungan, ay nagbibigay diin sa kawalang saysay ng paghahanap ng hustisya at kaligtasan ng hiwalay o walang pagtitiwala sa Diyos. Ang estruktura ng talata ay binubuo mula sa mga emosyonal na pagpapahayag hanggang sa ugat na issue, ang kasalanan at pagkakahiwalay ng mga tao sa mga pagpapala ng Diyos. Sinabi sa Panaghoy o Lamentation 3:17-18, nawalan ako ng kapayapaan, nakalimutan ko kung ano ang kasaganahan, kaya't sinasabi ko, ang aking kalulatian ay nawala, at ang lahat ng aking inaasahan mula sa Panginoon. Ito ay sumasalamin sa isang katulad na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at pananabik sa pamagitan ng Diyos. Sa Micah 6:8, pinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon, na gumawa ng may katarungan at ibigin ang kaawaan at lumakad ng may kababaan sa harap ng iyong Diyos. Ito ay kabaliktaran ng kawalang katarungan na inilalarawan sa Isaiah sa talatang ito, no? Kabaliktaran. Yan.
Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwatian ng Diyos, at ang lahat ay pinawalang sala ng walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pagtubos na dumating kay Kristo Jesus. Ito ang nagbibigay ng solusyon sa paghihiwalay ng kawalan ng pag-asa na inilalarawan sa Isaias. Okay, ang kahulugan ng talatang ito para sa ating mga mananampalataya ngayon ay isang paalaala ng mga epekto ng kasalanan at ang kahalagahan ng pagbaling sa Diyos para sa katarungan at kaligtasan. Hinahamon nito ang mga mananampalataya na suriin magsuri tayo sa ating mga buhay. Magsuri para sa komunidad, para sa mga lugar kung saan ang kawalang katarungan o kasalanan ay maaaring magdudulot ng kaguluhan at kalungkutan. Tulad ng mga nakaraang mga pag-aaral, ang kasalanan o ang pagkakaroon ng sariling sistema na wahiwalay sa Diyos ay nagdudulot ng mapaminsalang resulta. Inikayat din ito ang pag-asa dahil alam na ng Diyos ay handa at may kakayahang magdala ng katarungan at kaligtasan sa mga mahanap sa Kanya. Again, ang Diyos po ang tanging may solusyon upang tayo ay muling makalapit sa Kanya. No? At sa pamagitan po yun ng kaisa-isa yung bugtong na anak ng Panginoong Hesus. No? Sinabi nga po sa Colossus 1:19-20, sa pamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, pinagkakasundo tayo ni Jesus sa Diyos at ginawang posible ang tunay na kapayapaan. Inilapit tayo. No? Nakalapit ulit tayo sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Okay? So, yun nga po, no? Mga Juda ay nakaranas sa pagkadismaya at ito ay hindi nangyari yung kanilang gustong mangyari. Subalit ito po ay isang paalaala sa ating muli na hindi lahat ating kaya, no? Ang bagay na to ay isang matinding paalaala na tanging sa Diyos lang tayo umaasa at hindi sa ating sariling kakayahan. Sa bahaging ito, tayo po ay patuloy na tinuturuan ng Diyos, pinapaalalahanan sa nangyari sa mga Juda, sa nangyari sa mga Israelita. Sa panahon natin, tayo ba ay nakasigurado na tayo ay may tunay na relasyon sa Panginoon? Tayo ba ay nakakasunod sa Kanya? At tayo ba ay umaasa at nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang presensya? Again, mga kapatid, ito ay hindi po pananakot, kundi ito po ay isang recap, no, na nangyari sa tao, sa mga tao sa Israelita, sa mga tao ng Israelita na namuhay sila na malayo sa presensya ng Diyos. At ito nga po yung naging karanasan. So tayo, napag-aaralan natin to, no? Pinapaalala sa atin ng talata na matinding pananabik para sa katarungan at pagliligtas na tanging ang Diyos lamang ang makakatupad. Hinahamon tayo nito na talikuran ang kasalanan at hanapin ang kanyang katwiran sa pamamagitan ng Panginoong Hesus upang makahanap ng pag-asa at pagpapanumbalik. Again, kapag tayo po ay hiwalay sa Panginoon, ang kapayapaan ay wala rin. Dahil ang kapayapaan ay tanging nagmumula lamang sa Panginoon. Again, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na ang nagbigay ay ang Diyos. Okay? So mga kapatid, dyan po muna natin tinatapos ang ating pag-aaral. Tayo po ay patuloy na matuto, patuloy na maipamuhay ang salita na ating natututunan, at ito ay makapagbigay kapurihan at kaluguran sa Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin sa ating pagtatapos. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa pangunguna, sa pag-aaral na ito, sa pagbibigay sa amin ng karunungan, ng pagkakataon na matuto at malaman ang iyong kalooban, Panginoon, na kami ay dapat magtiwala at patuloy na umasa at dumepende sa iyo. Dahil hindi namin kayang iligtas ang aming sarili. Dahil sa pamamagitan ng iyong pagmamahal sa amin, binigay mo ang iyong kaisa-isang anak
na naging kabayaran sa aming pagkaasal at muling makalapit at naging dahilan at muli kami makalapit sa iyo. Maraming salamat po. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, maraming salamat po. Siyempre kasama ko po dito sa Princess. Yan, si Sister Ana, kay Sister Irene, Pastor Landing. At I think nandiyan si Pastor Dom, no? Hindi lang masyado. Si Carla. Ayan. Pero anyway, malalaman ko naman kung nandiyan si Pastor Dom. At sa lahat po, no, ng mga kapatid na nakasama dito sa online, pwede nyo po panoorin yung recording kung hindi nyo po masyado inabutan. At actually, napakaganda po. No, na paalaala ng Panginoon sa atin sa talatang 11. So, yun lang po. Maraming salamat sa Diyos na papurit parangal. Gandang gabi po.